Kahit nasa official visit sa Amerika, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang ating gobyerno para tulungan ang mga kababayan nating apektado ng masamang panahon. Sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa US Defense Department, pinagtibay muli ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Live mula sa Washington, D.C. sa Amerika, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Marie, sa gitna nga ng pagbaha sa ilang mga lugar dyan, ay nagpalabas naman ng statement si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington, D.C. At bukod dyan, Marie, ay nag-iabala siya sa pulong sa ilang matataas na opisyal ng Amerika. Sa gitna ng kanyang mga pulong dito sa Washington, D.C., naglabas ng isang recorded video si Pangulong Marcos kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Anya, parating na ang tulong para sa mga nasalanta. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. May panawagan din siya sa publiko. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Dito sa Amerika, nagtungo si Marcos sa Pentagon, headquarters ng US Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonya na ibinibigay ng Defense Department sa mga senior officials na bisita nila, tanda ng pagpapakita ng malaking respeto. Sa meeting ni Hegseth at Marcos, ilan sa nakasama ng Pangulo sina Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Tiniyak din niya ang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty na may probisyon kaugnay sa pag-atake sa puwersa at teritoryo ng dalawang bansa. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. We're proud to support our mutual economic vitality, including your efforts to modernize your armed forces and collective defense. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika, pati na sa balikatan at iba pang training. Malaking tulong daw sa puwersa ng Pilipinas sa gitna ng mga banta na kinakaharap nito. I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Maris, bukod dyan ay nagkaharap na rin si Pangulong Marcos at si Secretary of State Marco Rubio. At pagkatapos po dyan ay inaasahang makakaharap naman ni Pangulong Marcos itong mga business leaders dito sa Amerika. Maris? Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Sandra Aguinaldo, live na nag-uulat mula sa Washington, D.C. sa Amerika. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.